I request everyone to once again please stand and let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. Please. I would like to read from the book of Matthew, chapter 2, verses 1 and 2. The word says, "Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east of Jerusalem, saying, Where is he who is born King of the Jews? For we have seen his stars in the east, and are come to worship him." May God bless the reading of His words. I request Reverend Larry Enoch for a prayer. Nag-urog kita sa Ginoo, pinagis magampo. Daghang salamat, lagit mong ngamahan. Ining bulawanon nga panahon, kay gayunan, nga imong gitugot, alang ka na mong tanan. Tungod sa imong abundansya nga pagpanalangin kanamo, nga among sa ulog karon nga adlaw, karon nga hapon, ang pag-inumdum sa pagkatao sa imong buktong nga anak nga mao si Ginoong Hesus. Natao siya almost more than 2,000 years ago. Nagapasalamat kami tungod kay dili gyud namo makalimtan. Kadtong unang gabi, diin ang mga manulundan ng awit sa pagdaig tungod sa kaibulungan nga grasya nga imong ipadala ang imong buktong nga anak. Karong hapon, as we celebrate the occasion, we ask you to help us that we will focus our attention on Jesus Christ, who is our celebrant. Inumduman namo ang iyang pagkatao. Tungod kay mainungdanon kini alang kanamo. Tungod kay pinaagi kaniya, nakaangkon kami kagawasan ikan sa kahong sa sala. As we come and worship you this afternoon, we ask your Holy Spirit to move in our midst, to help us to be able to understand why we are still here on earth, because you have a purpose for each one's life. Gusto namo i-commit ining panahon sa pagpamalandong na ang tanan namong pagkahimuon, labi na yun sa pagpanudlo sa imong mga pulong, makapanalangin kini kanamo. Panalangini ang tibuok nasod sa Pilipinas na nagasaulog niining panahon sa Pasko. Punta magahari o magadominar ang gugma nga ikan kanimo. Nga mo hinungdan nga kami napasikuli diha sa langit ng Amahan. Tungod sa imong gugma alang kanamo. Among itugyan ining kaygayunan as we come together to worship you in spirit and in truth. For this is our prayer with much praises and thanksgiving. For we ask it in Jesus' name. Amen. Hallelujah.
privilege ngayon gihatag ka namo ang Ginoo sa mga blessings nga pinapaabot sa tagsa-tagsa nga kinabuhi namo. Sa karon, Ginoo, ang ayan lamang ang kami hatag pagbalik kanimo kay tungod na sayod kami, ikaw ang tinubdan sa tanan. Sa Ginoo, dawata kaning tithes and Christmas offerings inaani ko. Ikaw Ginoo maghatag panalangin sa mga tao nga naghatag, Lord, and nag-open up silang kasing-kasing na makiduyog yun sa kalipay nga nabatunan sa katauhan Ginoo. Ilami na karon sa adlaw sa Pasko Ginoo, ay sa bugtong anak ang pinaselebrate ang iyang adlaw nga natawhan. Lord, we are praying for everyone, blessings to come to them. For this we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Okay, so before we start, or before I give the time to our maghatag sa ito og mensahe karon, let us sing the message in a song, The Voices of Praise. Ato silang palakpakan.
to God for all that He has given it to us. So karon nato nang ihatag ang panahon sa ato ang magwawali. Walay lain, our very own Reverend Larry O. Enoch. Atong balakpakan si Pastor Larry. Mayong hapon, kanatong tanan. Mapasalamaton kita sa atong buhi ng Diyos na tagaan kita o dugang makailog. Tungkol kay atong programs, special na okasyon, it covers about 3 hours. No? Pero kay isa lang po di may tabo sa usa ka tuig. Pasalamat kita sa iyang pagkamaayo kanato na at least we are still around na atong isaulog ang iyang adlaw nga natawan. Di man ta sigurado na si Kristo na tao sa December 25 kay wala pa nagsulti ang Bible. Apan sigurado ko na natao siya sa bulan sa December. Tungod kay ang Biblia nag-isgot nga natao siya panahon sa tingtugnaw. Pero wala ka na ibasi sa Pilipinas, ibasi sa Middle East kung unsay kahimtang niadto nga panahon. But nevertheless, ang maynungdanon is we know that He was born. Kung pinaagi sa atong pagkaibalo nga siya na tao, naipalusap kita na siya ipadala sa atong langit nun nga amahan para kanatong tanan. Aron, matagaan kita o pamaagi nga kita ma-reconnect, ma-reconcile ngadto sa langit ng amahan tungod kay kita makasala man. No? Ang Biblia na gayon, ang atong mga sala nga napanlod ikan kang Adan maoy nag-disconnect kanato sa atong fellowship sa langit ng amahan. Ang rason tungod kay ang langit ng amahan makakagahom or absolutely holy, balaan siya, kung kita makasala, dili yun pwede na dunay fellowship, no? Tungod kay na-separate kita sa langit ng amahan tungod sa sala. Mao nga iyang ipadala ang iyang buktong anak na mao sa Ginoong Hesus aron tulayan ni Kristo ang atong connection ngadto sa langit ng amahan pinaagi sa iyang kamatayon sa cross. Mao nga humani mo giila si Kristo karon nga imong personal nga Ginoo manuluwas, pwede na ka makaduol sa langit ng amahan. Tungod kay ang pagkamatarong ni Kristo maumay mitapon kanato. So pagtan-aw sa langit ng amahan nga balaan kanimo karon kun naa si Kristo sa imong kinabuhi, dili na niya makita ang imong sala o kasaypanan. Ang iyang makita ang pagkamatarong ni Kristo nga mao'y nitabon kanimo. Umani mo gidawat o gituuan siya nga imong personal na Ginoo manluwas. Mao na ang misulti sa Biblia. We are made righteous in Christ, not being religious. No? Dagan man religyoso pero dautan magkinaiya. Pero ang Kristohano, masananay Kristo sa kinabuhi sa usa ka tawo, mausab yun ang iyang pananaw. Kung katong mga sala, binuhatan o kaning kinaiya, no?
ang sala kinaiya kanamang dili may batasan kaning pigtumot palaaway mao na kinaiya. Ang binuhatan kanang mga bisyo kanang maghimo og sugal, inom sa diya, pa diya. So kada siya kinahanglan mausap na, pero dili mausap sa atong pagkarelihiyoso. Mausap siya kung si Kristo na ana sa iyong kasing. Kay ibutangan naman niya ikaw o gugma ngadto sa langit ng Ama. Na di ka magbuhat o dili maayo tungod kay langit ng Ama dili malipay. Gusto ka ba malipay ang imong Dios karon? Palayog sa sala o gimua ang mga kinaiyang dili maayo nga mausap. Hinay-hinay. O nang ingon sa Biblia, if anyone be in Christ, he is a new creation. Wala gyud kabaguhan kung wala si Kristo. Walay Christmas kung wala si Kristo. Di ta magtigom karong hapon dire kung wala pa si Kristo na tao. The reason why that we celebrated Christmas or we celebrate Christmas because Christ has been born. Para nimo, para nako, para natong tanan. So we are happy to have you this afternoon. Tanan kamo nga na-anhig yun sa inyong ginatawag na voluntary because you know God is worthy to be worshipped. We would like to welcome you all. Happy malipayong Pasko. Ingay katapad, malipay yung takaroon kay panahon man sa Pasko. Bisag wala kay di wala mag-iyo sa sabot rin nga way kwarta, no? Kana lang ilang tamutugag tinuon. No? Kunwa naa, kunaa wa. Mao man ang Pilipino. Pero kung ang Ginoo'y patanawon sa imo karon, makita niya tanan. Mao nga dili kita makapamaka sa tubangan niya. Tungod kay gamhanan siya na Dios. Okay, we are happy. Kung mahuman ni, siguro sa isulod sa program kaon, no? Kapag tanaw sa program, naon yung program niya. Supposed to be si Brother JR, nagkamyo na siya yung speak karon. Pero tungod lagi kay wala ko itong Domingo, niabot man ko o North Cotabato sa Antipas. Kaya na ay Thanksgiving, ako ilang iimbitar na mag-speak. Kauban ako si Dr. Perasol o ang akong wife. So naabot kami dito, giingnan ko sa PM na kinanglan 8:30 kung abot. Kaya ka ng Antipas Buder 8:30. Kung sa oras magikan dire, akong giingnan si Sherwin na ako anak na may mag-drive. Ako, palihog ko 5:30, mag-gikan na ta. So wala man siya kapag 5:30, ako siya mga almost 6. Pero exactly 8:30, naan mi sa tubangan sa Fellowship Center. God has protected our travel and we were able to minister to the people. Kaya mga tao paabot, basta taga-Davao ang speaker, paabot rin na, no? Squad na sa ila ba, kanang speaker gikan sa spirit, murag dakok tayo ka na murag garpo, no? So, dapat diligid sila ma-disappointed, no? Mauna ako kung idaran hinuon ko, pero I'm always conscious of time. Okay, let's move. Ang atong text, kung mangutana mo ni Pastor Ino, Pastor, pila man ka mga bersikulo o mga books ang nagsulti may tungod sa pagkatao ni Kristo.
mga books sa Bagong Tugon. Mabasa nimo ang pagkatao, ang plano sa Ginoo na si Jose o si Maria kinahanglan engaged to be married. Makita na sa Matthew chapter 1, 28 to 25. Pero kung gusto nimo makita ang pagkatao ni Kristo, katong natao na yun siya, makita sa Luke chapter 2, particularly sa versikulo nga atong gigamit karon. Apan kung gusto nimo nga dunay na bisita kang Kristo nga nag-edad na siya o either 2 years old or 3, kadtong pagbisita sa mga wise men gikan sa layong sidlakan, it took them more than 2 years to travel just to be able to visit Christ. Kaya nakita nila ang bituon nga naghisgot nga natao, dunay special nga natao. Mo to ilang bis na sunod. So it took them more than 2 years na mag-arrive sila sa Jerusalem. Wala na si Kristo sa kasungan. Naa na siya sa balay, kauban si Maria o iyang bana na mao si Jose. So karon ang ato nga text makita sa Luke chapter 2. Nali ako nagdala kong Biblia, di ba? Dapat maging matugsiban magdala ng Biblia kay huwag matagay sa dire mo Constitution and Bylaws. Ang atong isgutan dire may tungod yun sa Ginoo. So Luke 2 verse 10. Akong basahon, i-include nato ang 11. Dilit ka na mo patindogon kay dugay mo ng tindog sa praise and worship. So, nagalo ko na yung mga batan-on pa na rin, no? Sakit na tiil. Luke 2, verse 10 and 11. Nakaingon, basahan ako si Juan English. But the angel of the Lord said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people." That is verse 10. Verse 11. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Mauna ang gisulti sa Biblia. Kini nga tingog gidala sa usa ka manulunda didto sa bukid sa Judea. Diin dito dunay mga ginatawag na magbalantay sa karnero. Dito sa bukid sa Judea, Judean Hill, there were shepherds. Ang pangutana karong hapon, ngano man yun ang unang balita sa pagkatao ni Kristo gidalaman sa manulunda ngadto sa mga magbalantay sa karnero, nganong wala man kang Haring Herodes sa Jerusalem, nganong sa bukid man yun? That is a question. So makita nato din nga ang pagkatao ni Ginoong Hesus, specifically, the news has been brought to the group of shepherds. Doon na lang question kung maka-answer mo. Kinsa ka manulunda ang nagbalita nini nga nagto sa magbalantay sa karnero? Nagabasa din kong Biblia. No? Pero doon ay Biblia wala kasunti. No? Pero kung di mong i-research, ang tradition nagasulti nga ang chief messenger of God responsible for heralding
major divine events is Gabriel. Manulunda, dili na siya Ginoo ng Gabriel. Angel lang siya. Sa ato pa, sulugoon sa Ginoo. Kaya ni ato nga panahon, ang Ginoo kung gusto mapadalang mensahe, sugoon niya, ipadala niya ang iyang chief messenger nga mao si Gabriel. Uban pa, no? Doon ay giningon si Michael. Si Gabriel, usa ka taas nga manulunda ng isaligan sa Ginoo nga magdala og mensahe. Mao na ang makita ni nila. So kini gibalita ni Gabriel pero dili iyang mensahe. Mensahe sa Ginoo nga si Gabriel lang ang isugo aron isulti niini sa mga magbalantay sa karnero. Ang akong pagutana niya, nga naman mga shepherds man ang unang yun nakadawat ni ini nga balita. Dunay mga rason, mga kaigsuunan. Ang magbalantay sa karnero, iisip sa ilang lugar ni ato nga panahon nga pinakaubos na klase sa trabaho. O ang ubang nagunahuna nga ang magbalantay sa karnero, mga taong hugawan. Tingali kung muagi sa imong kilid, nanimahon siyang karnero. Diba? Kita usahay, tabong na sa atong ilong, no? Mauna ang ilang kalidad. O ang mga magbalantay sa karnero, wala i-accept sa community. Mao nga dito lang sila sa Judean Hill. Unya dili gani sila ginaalaw mosulod sa templo kay mga hugaw lagi. O giisip po sa mga tao nga ang magbalantay sa karnero mga kawatan, mga dautan nga tao. So, makita nato din nga ang Ginoo na hibalo sa kahintang sa magbalantay sa karnero nga ang mga tao wala nagadawat kanila sa society. They were, kung inyong tanaw rin sa atong team, good news in a troubled world. Pero ilisa na doon ng world. Good news in a troubled person. Kaya ang world, manado na, mga metaphor man na. So, kung dili ta kabisado, kung ano mong kalibutan man ang igamit. Pero kana, nag-represent siya sa imo o sa ako. Good news, maayong balita alang sa mga tao nga nagpuyo sa kagulanan o kapoy sa kinabuhi ibabaw niining kalibutan. Kita nga tao, kung makadungog kita mga nautan na istorya batok ka nato, either magluya ka o masupok ka. Tama ba? Kung dunay mga chismis, niya ang chismis is negatibo para nimo, ang reaction nimo is masupok. Ikaduhang reaction, magluya. No? Tungod kay nakadungog ka o dautan nga chismis. Isa may hilig og chismis diri. Ayaw na mo mag-chismis. Kahit kung mag-chismis mo, dagan mong mga tao, kasing-kasing sa tao, masaktan. Mao nga baguhon sa Ginoo kanang atong una-una. Sa una uso man na. Gusto niya mabag-o nga ang tao dili na mosulti o mga dili tama nga istorya. Kay kana siya makahatag og sakit o kaluyahon o kagulanan alang sa tao nga makadungog niini.
God wants to change that. Nga ang imong i-chismis, dili ang imong silingan. I-chismis mo nga si Kristo na tao na sa lungsod ni David nga nahimo natong manluluwas o Ginoo sa atong kinabuhi. So ang atong title karon nga hapon is may idea, no? Sige, sulti diya. Ako piling paningkamutan ng Cebuano. Minsan may kikapuyan dire. Kanang yung ako mampuno. Iskali. Pinipara na sa imong kikapuyan. Natuo nga walay tao dire naglingkod nga walay problema. Either financially, physically, or mentally. That's right. No? O tingali, wala ka na friend. Tungod kay ang imong mga friend, bibiyaan ka na. O tingali, wala na yung nagtagad nimo. Tungod kay ang mga tao nga nagtagad nimo, wala naman sila'y makuhagikan sa imo. Takdon man lang ka kung doon na kay ihatag. Pero buwa na kay ihatag. Iyang iran ka. Di ba nakaka-hurt na? So tanang tao ni ining kalibutana naagyod ni ining pagbati na sama sa usa ka magbalantay sa karnero. Gigamit ang magbalantay sa karnero to illustrate our need this afternoon. Ang mga magbalantay sa karnero, ako nag-iisgutan kanina, gikapuyan na sa ilang trabaho. Layo sila sa community. The community does not have a special treat para sa ila. Unya dili sila maka-fellowship sama ni ini ngadto sa templo. Kapoy na ang ilang kinabuhi. Apan dili gusto ang atong Dios nga magkinabuhi kita nga kapoy ug naa taliwala sa problema. Mao nga nangita siya pamaagi nga masulbad ang imong kakapoy, masulbad ang imong kagulanan, masulbad ang imong mga pagkinahanglan, pinaagi sa pagpadala niya sa mensahe nga si Kristo na tao na sa lungsod ni David. Hallelujah! Atong palakpakan ng atong buhi na Diyos. No? I-illustrate sa kinabuhi sa mga magbalantay sa karnero ang atong kahimtang. Dili gusto mo talikod ang Ginoo sa imo kung naa kay problema karon, naa kay kaluyahon, naa kay kagulanan, whatever trouble you are facing right now. God sees your heart. Ang Diyos nakakita sa imong gibati. Kung gibati nimo nga luya ka physically, God knows you physically. Kung gibati nimo nga daghang kag pagkinahanglan, hapit na ang 25, tingali mahadlok ka nga wala kay handa, the Lord knows that. Panikamot lang, ayaw po sige ginambit, di maglihok, kinsa may mo provide na. Gingos Biblia, lihok tao, kay tabangan ko daw. Ayaw pagpaningkamot sa imong sarili, ang Diyos ang dalutabang. Sama sa mga magbalantay sa karnero, God knows their situation. God knows their need. God knows that they don't have peace. God knows that they don't have joy in their heart. That's why ipadala sa Ginoo ang manulunda nga si Gabriel aron mosulti kanila, aron mahupay ang ilang mga problema, mga kaigsuunan. Karon, di man manulunda ang nagatumbang sa inyo. Si Pastor Enoch man. Pero si Pastor Enoch nagabase kuno sa isulti sa Biblia.
Wala ko naghimo-himo diri ako. I only expound what the word of the Lord has been written, has been recorded panahon ni atong pagkatao ni Kristo. Si Pasorino, gusto mo tabang nga masabtan nimo ang mensahe ni ining panahon sa Pasko, the message for the troubled person. Doon na may kanta troubled water, di ba? Sa kanyang kataan sa mga itigaran. Like a bridge, o ito? Bridge over the troubled water. Kung wala'y bridge, di katabok, di ba? Kay troubled man, kaning kusog ang current. Pero tungkol sa bridge, you can cross the bridge, or you can cross the river through the bridge. Si Kristo mo may nag-bridge. Di kita katabok sa kinabuhi nga malipayon, ni arang kita sa kahulanan. Apan kung na si Kristo, makatabok kita sa kinabuhi nga dunay kalipay, dunay katakbawan, dunay kalinaw, o matagbo ang atong mga pag-kinahanglan. O, gako biriganing suga, matandog sa akong tingog. Sige. Sa kadong akong titulo, o team, maayong balita alang sa tanan nga gikapuyan para gyud dinato. Kapoy magyud ang motrabaho dito si Bana. Kapoy po nang sing katulong. Hindi pagbangon nimo wala kayong kaon, pati kapuyan yun lang. Ayaw yung tulog kung wak kay lungapunon. Lungang yun, usa ko na katulog. Okay. Ang sentro sa mensahe mao ang pagkatao ni Kristo nga mahimong tubag batok sa mga kabalaka sa tao nga nagtanyag og kalipay nga alang sa tanan malungtaron o makagamot diha sa presensya sa Dios. Ako gyud ning gisulat kay Binisaya. Kaya dili ko gusto na mulit mo na wala mo'y nasabdan. No? So, balik yung Cebuano. Kita nga mga Pilipino, hiling mong English, pero mas nitod yun ang atong dialect. So, ubong ng bahin. Isa yung operator, okay. So, ang unang bahin is unsa may sentro nga mensahe. Ang unang bahin nga makita gyapon sa atong bersikulo ang sugo sa pagwagtang sa kahadlok. Atong tanaw. Oh, sorry. Wala. Unang bahin. Pagbasa mo diya para di mong katulog. Diba? Basahan na ito ang una. Sige na, Cebuano na. Ready? Begin. Ang sugo sa pagwagtang sa kahadlok. Kanang pulong nga fear na. Sa Cebuano, ayaw kahadlok. Kung ato ng tagaag usa ka importante nga pagsabot, usa ka na ka sugo. Ang sugo, dili tama ka balibad. Pero kung request, pwede ta magbalibad kay request man. Pero ang gisugo sa Ginoo, kadtong mga tao nga dunay connection
diha kaniya. The command to dispel fear. Ang sugo sa pagwagtang. Maimagine mo ng pulong nga wagtang. Wagtangan ang imong sa diya. Meaning, buhaon, no? I-dispel. Ang kahadlok maoy usa ka tinuod nga kahimtang sa tao. Fear is the true situation of a man. Apan nagingon din na ang bersikulo, ayaw kahadlok. Gisulti kini sa manulunda, gikan sa pulong sa Ginoo, ngadto niining magbalantay sa karnero. Tungod kay nahibaw-an sa Ginoo nga kini magbalantay sa karnero, sa dugay nga panahon naa sila ni anang kahimtang sa kahadlok. Kahadlok sa mga tao tungod kay giisip silang kawatan. Kahadlok sa mga tao tungod kay giisip sila ng mga hugawan. So wala sila'y kalinaw. Mao nga ang pulong sa Ginoo nagsulti ngadto kanila, fear not. Ayaw kamo kahadlok. Mga kaigsunan, ako gisulti kanato karong hapon nga kanang pulong nga kahadlok mao kanay kasagaran nato nga kahimtang. Mahadlok ta nga dunay mahitabo nato sa atong paglakbay. Mahadlok ta nga mawat-an ta og trabaho. Mahadlok ta nga base og unsay mahitabo sa ato, no? Daghang ta mga kahadlokan. Mahadlok ta base wa tay ipa-eskwela sa atong mga anak. That is fear. Don't you know that when you feel that way, the Bible is telling us the Lord knows your heart. If He knows your heart, when you come to Him, He will comfort you. Pero kalabanan mo sa ato, kung doon na tayo problema, di pa tayo doon sa Ginoo, asa tayo doon? Mga friend. Unya, ang imong mga friend, maayo man lang mo tagad ko na ka. Pero wala ka, dili ka nila takdon. No? Pero ako na gani mong duulon, mga kaigsunan, kung naa ka niya ng kahintang, first, you go to God, ask Him the wisdom, kaala kung unsaon nimo pagsulbad ang imong present nga problema. And God will direct you to a person na pwede mag-counsel sa imo, magtabang sa imo. Tungod kay ang Ginoo nag-anda mong tao nga mutabang sa imo aron maka-overcome ka ni anang kahadlok. Mao nga niingon siya ang manulunda si Gabriel ngadto sa magbalantay sa karnero, ayaw kahadlok. That is a comfort. Command and a comfort. In other words, ang mga magbalantay sa karnero, naa sila niya ng kahimtang, na dugay na sa panahon, dugay na nga panahon, nga nagpuyog sila nga mahadlokon. Kita, kung sa may mga butang nga naa ka nato, makuyawan kita. No? Kuyawan kita kung maggubat. Kuyawan kita kung kanang mag-ngit-ngit. Kaya ngayon, baha na po. Salamat sa Ginoo diri sa Davao na preserve ang God. No? Pero doon ay mga lugar sa Pilipinas na gitungkod yung Ginoo. Kadaghan, nangawad ang balay, daghan, nangawad-an kung kinabuhi. Pero pasalamat kita nga ang Ginoo maayo ka nato. That's right. Ato palakpakan ng atong buhay na dito. Si San Pablo, may inyong naibaluan, nga
nga usa ka Pariseo nga na-convert ngadto sa pagtuo diha kang Kristo. Nag-ingon siya sa iyang gisulat ngadto kang Timoteo. 2 Timothy chapter 4 verse 1 ingon niya, "Before God and Jesus Christ, I give you a command. Christ Jesus is the one who will judge all people, those who are living and those who have died." Ipasabot ni San Pablo din ngadto kang Timoteo nga iya isugilom kini nga mensahe ngadto sa mga tao ni adto nga panahon, kay si Timoteo pastor siya sa simbahan sa Ephesus. Ingon niya, kinahanglan paibaw ng mga tao na ang Dios nga ilang giargaran, Dios nga makahimo sa dili mahimo sa tao. Ikaduha nga bahin, pamanay una. Ikaduha, balaang pagpanginlabot. Ginatawag na sa English, divine intervention. Giila sa Dios ang mga magbalantay sa karnero sa ilang ordinaryo o kadlok nga kahimtang. Pinaagi sa mensahe sa kalinaw. Gipakita ni ini nga ang iyang pagkabalaan dili na angay kahadlukan alang sa mga giputos sa iyang grasya. Kanang pagmunauna bitaw, istorya sa tayo. Kung panaglitan mo, ka na ito ang kamatayon, physically. Doon na tayo kahadlok kung asa tanan sa Ginoo. Asa rin yung gusto na doon? Langit. Langit? Asay kadlukan na lugar? Impyerno. Siguraduha nga kung wabot ka na ang physical kamatayon, ang akong kalam dito paingon. Pwede ba na? Ang Biblia nag-ingon, di ba? Kung sabi kayo sa Biblia sa John 1:12, "But as many as received Him, to them He gave the power to become the sons of God." Samtang buhi pa kita, kahibalo kita, na kung muabot ang kamatayon, ang atong kalag paingon sa langit. Pero kung dumilian nato ang gasa, ihatag sa Ginoo nga mao si Kristo, ang Biblia nagayon, Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Dili jud malipay ang Ginoo kung ang tao nang kinabuhi sa sala o human siya na ining kinabuhiya, ang iyang kalag muadto gayon sa kalaglagan. Meaning to say, while we are still alive, pwede di ay tamangandam. Ayaw pagpangandam kung human na ang kamatayon. Karon ang tama na pagpangandam. Kung mangandam mo sa party karong 24 sa gabi, dapat karon na mo ikwarta, di ba? Kaya mo palit na lang mo preparation at 24. Pwede ba nga humana ang celebration, diya pa mo mangandam? Di akin na 24, diya pa ka maningkamot. Wala oy. Ang pagpangandam aron masaulog nimo ang Pasko, kinahanglan una ang 24, ang uban gani November pa lang, di ba? Mag-andam na, naanay menu kung sa may paliton. Para pagabot sa 24, naanatanan, pwede na ka magsadya. Maumausap ang atong pagpangalagan sa Ginoo. Ayaw pagpangandam nga muadtog langit kung human ka na namatay. Una pa moabot ang physical nga kamatayon sa ato, mangandam na tadaan aron di kita mahadlok sa kamatayon nga moabot. Kadlukan sa tao mamatay man ba? Nganong mahadlok kan siya mamatay? Tungkol kay wat sa kay balo, kung langit ba siya o impyerno.
Pero kung kahibalo ka, sumala sa pulong sa Ginoo, nahibalo kita ang kinabuhi nato, dili ato. Kung bawion sa Ginoo kining kinabuhi, di nakabaliban. Bawion niya pinaagi sa pisikal nga kamatayon. Apan nagsaad siya nga human niya bawion kining kinabuhi pinaagi sa pisikal nga kamatayon, naa siya giandam nga lugar para sa imong kalag, langit kauban ang Dios. Hallelujah. Di ba lagi mo ng Biblia? Pakpak sa mo. Ang sabihin mo sa Biblia, John 14. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I'll go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Muna itong ipaabot na si Kristo ubalik. Siguraduha na pagbalik ni Kristo ubalik ikaw. Diba? Pero kung di ka sigurado, mabiling yun ka. Kaya ang iyang pagbalik, ingon sa Biblia, sama sa kawatan. Kung ang kawatan mo abot sa imong balay, kung sa may ang pangitaon, katong mga malleable things, mudala ba siya trapo? Hindi. Ang iyang daton ka ng mahalon na TV, kung kaya niya pasan, mahalon ka ng mga alahas, ka ng mga bolt na naka-bolt ng kwarta o naas malita, tingkagan ng kwarta. Mauna ang kwaon sa kawatan. Diba? Dili siya mudala sa mga hugaw. Mga kaigsunan, ang tao nga walay Kristus kinabuhi, giingon sa Biblia, sama siya sa usa ka trapo. Filthy as rag. Pero mahimo siyang magamit sa valuable thing kung si Kristo mao'y maghugas pinaagi sa iyang dugo sa imong mga sala. Kay ang sala mao ang dautan na utang. So pagandam, no? Balaang pagpanginlabot. Manginlabot yun si Kristo kay di siya gusto nga moadto kang impyerno. Gusto niya padulong kas langit. Pero doon na siya pamaagi kung moadto kang langit. Sa ingon sa Biblia, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Si Kristo ra gyud ang manluluwas, wala ay lain. Kanang atong mga gi-admire ng mga ginatawag ng mga saint, no? Sama nila ni San Pablo, ni San Pedro, o uban pa. Tao ra sila, pero ipamatud-an nila silang kinabuhi nga ang ayan silang tawgon na balaan tungod kang Kristo. Dili sa ilang sarili na pagpaningkamo. And then, number 2. Kuya, ito na naman. Sa may number 2. Ang kinaiya sa mensahe. Akong kita na ng laing pagkasibuano, kanang kinaiya, nakita na ako nga klase. Ang klase sa mensahe. Doon ay mensahe nga good news, doon ay mensahe nga bad news. Karon sa TV, sa social media, kung maminaw balita, asay daghan, good news or bad news? Oh, gamay na lang madugog ni mong good news, puro bad news. Nga naman ka na tungod kay ang kalibutan nato na aniyan ang kahimtang na troubled world. So gamay na lang ang mga balita may tungod sa maayong butang, kasagaran, patay dito, dukotri, na ay nilukso sa bangin. Ay nilukso? Wala man nakaproven kang nilukso, pero ipasagitan nga nagukso, no? Mga kaigsunan, ang atong kalibutan nga gipuy-an, puno gyud sa problema, bisan pa sa atong panimalay. Mao nga kinahanglan usbon unta ni Kristo kana
nga dunay kalinaw sa atong balay, husband and wife, kauban sa atong mga kabataan, aron ang kalinaw ug kalipay kung si Kristo mao gyud ang uhari sa atong pamilya. If God is the center of this house, there will be abundance of joy and even happiness. Hallelujah. Salamat kita. Ang rason nga nag-church planting ko tungkol man sa akong pamilya. Balukong nga doon ako'y tulog anak, mag-minyuki na sila'y mga anak, ako. Dili ba yan lalim magpadako o mga bata na mahimong maayong mga bata. Katong nangantag diri kaniya, mga apo ko, na akong minisilino. Grabe ang investment. Napay simbahan, napay eskwelahan. Para lang mudako sila na madlukon sa Ginoo. Kay kung dili mo na himuon, if you will not train your children today, the world will train them for you. Asa may mong gusto. Dagang panimalay karon gubot, dagang panimalay walay kalipay, dagang panimalay walay kalinaw. Mga kaigsunan, si Kristo yun ang solusyon sa tanan. Pero kanang dako na itong mga anak, ampo na lang sumbat anak. Kaya kanang inyong mga anak na nag-edad 10 pataas, musukol ng anak. Usa pala'y nimo, pila na ila. Daghan na. Di yun na mabago unless kanang mga bata matudluan sa pulong sa Ginoo. O nang ginaingon nato kanunay, train up a child in the way he should go, for when he is old, he will not depart from it. Doon na ba'y nahimo kining mensahe nga gidala sa angel ngadto sa mga magbalanday sa karnero? Kung sa may gidala, nagingon nini ang ilang gidala maayong balita. Ingon ako ganiya, kung maminaw ta og news karon, mas daghan madungog nimo nga dautan nga balita. Wato kag sipahan sa inyong madungog, dautang balita o maayong balita? Taksa ra ka kadungog kay base o dili din ka kanunay matong simbahan. Ang mga simbahan, kinahanglan itudlo yun ang maayong balita. Kaya kung ang simbahan nato wala gatudlo o maayong balita o kausaban sa kinabuhi, kana nga simbahan wala nakatuman kung unsay gusto sa Ginoo para kanila. Mao nga kinahanglan isulti ang maayong balita. Ang maayong balita ginatawag siya ebanghelyo. Dili lang sa usa ka pagpahibalo sa pagkatao, kundi usa ka proklamasyon sa misyon sa pagluwas. It's not enough to hear that Jesus Christ was born upon ang declaration nga mao ang balita kinahanglan ng tao maluwas gikan sa sala. Ang sala mao'y nakadaot sa kinabuhi sa tao. Kung maghimo kag sala, dili gyud ka moasinso. Tanawar ko ng atong kagamahanan. Grabe, no? Naasinso ba sila? Karon nagbaso na sila, di ba? Mga kaigsunan, ang sala mo'y nagdaot sa tao. Kanang kaibog. Kaibog sa kwarta. Di na makakita sa Ginoo kay nataptapan ang mga mata sa kwarta. Mga kaigsunan, kanang kwarta mawala na. Pero kanang kinabuhi, walay katapusan, walay dili mawala. Ingon sa pulong sa Ginoo, ayaw ka mo pag-invest sa mga butang na mawala ra. Diin ang mga taya, ug ang kawatan, mukuha niini. Apan pag-invest ka mo sa langit nun nga treasure, di ng kawatan o ang mga tayaw uban pa,
dili kay makakawat ni anak. Spiritual is very important in the presence of the Lord. Nagingon si Ginoong Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Nagsalig ka sa material ng butang, mawala na siya. Kung magkasakit ka na, di ka nakatrabaho. Apan ang pulong sa Ginoo magapabilin. Ang Biblia nagingon, ang langit ug ang yuta mahanaw man, apan ang iyang pulong magapabilin hangtod sa walay katapusan. Come to the Word of God. God is our Lord and our Savior. Kinahanglan balanse. Trabaho, okay na. Pero ayaw kalimti ang Diyos. Kay once ni mo kalimtan siya, siya may taniyasanan. Bawion niya kanan. Iyang i-allow sa imo nga i-enjoy ni mo. Wa kanay mahimo. Alagara ang Diyos. Panarbaho ka, alagara ang Diyos. Kaya ang Diyos malipay para kanino. So mauna ang Ebanghelyo. Ebanghelyo na kausap sa kinabuhi sa tao. Siguro si Pastor Renong Punwan ang pastor, basit problema po sa akong pamilya na itong napanahon. Kamu, blessing ba mo sa inyong pamilya o problema sa pamilya? Pero pwede pa mo mahimong blessing sa pamilya. Kagaya ng panahon si Kristo. Sama sa pagbalantay sa karnero. Dugay sila nag-antos, nakilayo sila sa community. Ang mga tao, lain ang pananaw sila, kawatan, bugaw. Di sila makasimba, kauban sa ubang mga tao. Pero ang Ginoo nag-usap sa ilang kinabuhi. Human sila nakadungog, ug ang ilang nadungog, ug ilang giadto dito sa Bethlehem. Nakita gyud nila si Kristo nga giputos sa mga bakpak kauban ni Jose ug ni Maria. O human sa ilang pagkakita, sila bibiya o ilang istorya nga nakita na nila ang manluluwas ngadto sa ilang pamilya, silingan o sa ilang mga higala. Mga kaigsunan, that is the message of Christmas. At tuta sa last na kito. Tatangan mo lang ako na kay para okay. The last one is basahon daw ako. Ang kasangkapan sa Gaza. Ready, begin. Ang kasangkapan sa Gaza, alang sa kanang katawhan. Kasangkapan ganit gamit mo na siya, di ba? Kanin yung mga Gaza na gidala, kung sa'y sunod na lang. Secret. Anong secret man? Importante ba sa katao na makadawat siya Gaza? Pinsan yun ang unang hatang sa Gaza para sa pagkatao ni Kristo. At kung ibasa niyo ganyan, Matthew chapter 2. Ang mga mangyalamang na tao gikan sa layong sidlakan, meaning Far East, no? Very far. Akong gimong ganyan, it took them more than 2 years to travel just to find the baby Jesus. Kung sa ilang dala, nagdala sila o gold, frankincense, and myrrh. Gaza mo to. Kay birthday lagi. Pagkatao ni Kristo, di ba? Kanong maguna tao, kung bisita ka, dapat gunang yung kay dalawon. Unya, wrong ang ilang giatuan. Kay mga brilliant man sila, mga mangyalamon man. Ang ilang una-una, dito sila kang Herod mo anto. Kay ka-level nila ba? Herod was the king during that time. O katong Magi na tulo, mga mangyalamon to. They were known sa ilang ginatawag na study of the stars. So doon na sila nakita ng star na nagsulti nga natao na ang Mesiyas, si
Siguro nakadungog sila sa mensahe ni Propeta Isaiah nga mataw sa lungsod ni David ang manluluwas, mao nga ginisip nila nga matinudaanon kadto. So, gitanaw nilang star, gisunod nila to. Kana bang star diyan sa tuboy sa Christmas tree. Sa Christmas kung panahon na walay Christmas lights, walay Christmas tree. Ang naalang ang star o mga bakbak o mga hay nga gibutang sa pasungan. Pero karon kay kuha naman ta kaning sa tawag sa ato mga sani high-tech man ta. So murag i-color code dato ang Christmas. Pero ang importante dito si Ginoong Jesus sa Christmas. So pagabot nila sa Jerusalem, naman siya Haring Herod. So gipangutana si Herod. Ang una-una sa mga Magi nga si Herod nakadungog na o nakahibalo kung nasa na tao si Kristo kay hari man siya. Kung naapod siya sa Jerusalem. Kaya ang Bethlehem, silingan pa lang sa Jerusalem. So, unsay gigon sa mga Magi, ingon niya, hain man ang bata nga natao. Ang sakit ng paminaw ni Herod, kay nakadungog siya, hain man ang bata nga natao na hari sa mga Hudiyo. O ito'y sakit. Kaya ang mga Hudiyo niya ito nga panahon, ilalo man sa kagamhanan sa Roman Empire. O niya ng Roman Empire, si Haring Herodes nakari. Pero dili siya gusto nga matanggal siya sa pagkari. Mao nga way musungkol sa iya, kay isok man siya. Pwede niya imuan o dili man istorya o dili makadaog, no? Pareha kung sa Pilipinas, tagkan di istorya di maayos, aron di kalusot. Pagkadungog niya nga ang mga Magi nangutana, where is the King of the Jews that is born? Nisangkot sa una-una na ay gusto nga magkuha sa akong posisyon. Hudiyo pag yun. Pero wala lang siya nagpakita sa tubangan sa mga Magi. Pretending lang. Nag-ingon siya, okay, kung makita ninyo asa siya ng tao, pwede mo mubalik diri. Sultihan ko ninyo kung asa siya. Kaya ako usap, musimba kaniya. Pero ang pagsulti ni Haring Herodes ni Ana, kuan lang, pretending. Di man kita katungkad. Siguro ang mga media ay wag katungkad na si Haring Herodes inuuntong iya. Pero ang Ginoo nag-intervene kay ang Ginoo nahibalo nga dili maayong tumong si King Herod. Mao nga samtang nakita na sa mga media si Kristo dito sa balay na pagkakita, di uulit man sila sa ilang lugar. Ingon ang Ginoo pinaagi sa dream, I think, no? Dream. Nga ayaw na mo pagbalik kang Herodes, agi mo sa laing dalan. Kaya ang Ginoo nahibalo, at kung muagi mong balik, masira ang inyong kinabuhi. So they went in another way. So, when they have seen the baby, they offered gold, frankincense, and myrrh. Hindi na nakaisbutan kung sa yung namini nga na, ay it takes time. Importante nagdala sa gift. Ang gift para kang Christ. Ininggasan atong gihatag para sa atong higala. Pero katong atong Christmas gift offering para dito sa Ginoo. Pero dili man Ginoo gamit na ang ministry niya diri sa others mo ay magamit para sa pagpadugang pagyon sa mga pagkinahanglan. So ang kasangkapan sa gasa, the compass of the gift. Doon ay ginatawag na radical nga paglaki. Kung sa maning radical nga paglaki. Ang una
unang pahibalo miabot sa mga mapaubsanong nga magbalantay sa karnero nga nagpakita nga sa grasya sa Dios dili alang sa mga adunahan or elite kundili alang sa tanan bisan unsa pa ang kahimtang sa imo bisan pa sa imong kagahapon. Mga kaigsunan, ang mensahe sa pagkatao ni Kristo dili lang para sa pobre. Pero daghan pobre nagalagad sa Ginoo. Ang mga dato di kayo magalagad kay ano malagad pamilya daghan magkwarta. Pero wala nagpasabot ka daghan kag kwarta nga paimo na kag langit. Tingali ang kwarta nimo maoy babag sa imong pagkatog langit. Ngano man, daghan na kag kwarta dito ka kasimba. No? Kasi hindi mo kagsuroy-suroy ato kag Boracay, ato kag Bohol, ato ka Palawan. Kaysa yun naman palunting, di ba? Mao nga dili kayo sa Ginoo ginatugot nga mga sinso kita kay base ilisa nato ang Ginoo sa kwarta. Mao nga igo-igo ra nga ingatan. So, ang resulta dinhi nga ang mensahe para sa tanan for all people. Salamat kay ikaw na hilakip niining mensahe sa kaluwasan. Kung dunay ipanghatag na gasa na libre, dili kakadawat unsa ang imong patihon. Natural naiubos ka or pag-uul ka. Pero kini si Kristo nga gasa para nimo ni para sa tanan bata man, young people man, tigulang man, dili tigulang, senior man, unsa atong kahimtang, dato man o dili dato. The message is for everyone. Hindi mo katapat. Salamat kay Apil di sa gasa. Gasa na ni lagi itong amahan, iyata, para sa tanan. Pero kung di mo gusto dawaton, okay na po. Mo na ginaingon, ang imo naagid kay gasa ang iandang sa Ginoo. Pero kung dili mo kuhaon o dawaton, dili din na maimo. No? Pananglitan, kining clicker, ihatag dako ni Pastor Ton. Pero kung si Pastor Ton, dili mo ani o giyang kuhaon ni, maiya ba ni? Dapat, kung tindog yun siya, mo ani diri, unya iyang kuhaon kining akong gasa, ihatag sa iya. Maiya yun. Kung naiya na ang gasa, ako ba to? Dili na iya na. Ingon ana si Ginoong Jesus, gasa siya nga gihatag, pero kung dili nimo kuhaon o dawaton, di yun na maimo. O kung dili na nimo siya maimo, dili nimo ma-enjoy ang mga benepisyo ni anang gasa nga gihatag. Ang benepisyo nga ma-enjoy nato nga gasa ipadala sa langit ng Amahan, una, mapasaylo kita sa atong sala. Makadawat kita paglaom sa kinabuhi o walay katapusan. Unya, magmalipayon ta o magmalinawon o ang kagulanan nato, tabangan kita na atong ma-overcome ang mga pagsulay. Kini siya kagasa, it's not only for the Filipino, but for all people in the world. Dili man lang kita dinhi ang Christian. Muadto ka sa lain-lain nga nasod, daghan mga grupo sa mga Kristiyano. Dito mi sa Hong Kong, naman may kaila dito na nagtrabaho ko dito. Panahon sa Domingo, kitawagan mi na kinahanglan daw mi mo simpa
maabot din ito mga alas 7 pa. Kay mag-inilugay ng lingkuranan ba? Tungkol sa kadagang tao. So, amo na ituman, no? Sakay din o train, kayo mo na itong lugar, yung may suito. Pero, may suito, nakauban na mo, nakaabot, tama yun. Pipila na lang kabagko ang way ng lingkod, pagkabot na mo. At least nakalingkod pa. Pero katong wala kalingkod, kaya naulay gamot, tindog lang. Grabe diri sa Hong Kong. Mga Pilipino na, doon na yung mga Chinese na mga apil, kadaghan ng Pilipino. Pero sa Pilipinas, kung minunta, simba alas 9. Ano sa dabot? Alas 11. Maugin siguro na itong marka. No? The mark of the Filipino is 1 hour late. Mga kaigsunan, kung gusto ka mausap sa Ginoo sa imong pagtulpol sa imong panahon, ilahasya ko. It will change your attitude and character so that you will become a blessing for everyone. Diba? Dito na siya. Conclusion. Kumana ta sa mensahe, kung saan ito yung una, ang sugo sa pagwagtang sa kahadlok. Sa ato pa, gusto sa Ginoo nga wagtangon, kung doon na tayo mga kahadlok karon. Kanang dili ta malinawon, doon na tayo kabalaka, kung doon na tayo mga pagkinanglan. He will help you to stop all those things. Mao na kiningon, sugo sa pagwagtang. Ang ikaduha, sa ito ikaduha, ang kinaiya or klase sa mensahe. Kung sa klase sa mensahe, good news, hindi bad news. Kumpara nato karon diri sa atong naso, mas daghan ang bad news kaysa good news. Dapat mag-prevail ang good news. And number 3, ang kasangkapan sa gasa. Ini nga gasa alang sa tanan ng mga tao. Ako, nakadawat ako. Ikaw, nakadawat na. Kung nakadawat na mo diri nga naglingkod, inyong panahon na magsugilon sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong kauban sa trabaho, o sa inyong mga silingan, o sa inyong mga higala. Mauna ang atong mission. Kuman naman si Kristo na tao, more than 2,000 years ago, kunaan na si Kristo, kananggasa ng yatag sa langit mamahan, sugdi, pagsulti ang imong pamilya. Unang pamilya yun. Kaya nga naman, nindot ang pamilya na magpiayon na dunay pagsalig sa Ginoo. Kaya mo influensya na sa inyong mga bata hangtod makapot ninyo kanang ginatawag ng kalipay, kalinaw sa tibuok pamilya. Tell them. Mga reunion man nato. No? Kami na, may reunion karong 28, 29 sa akong side. Aside ni si Inok na sila reunion 31. Kung doon na mo yung mga reunion, family reunion, dapat doon na kayo magsulti may tuon sa pulong sa inyo. Maayo ka ng katagtaon, pero mas maayo na makakaon kita sa pulong sa Diyos. So sa gingon ni Ginong Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. So say atong challenge. Ang challenge is kinahanglan tubagon nato kining haki nga giyata. Sama sa magbalantay sa karnero, kita gihagit sa pagbalhin gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo. Ug dayon gikan sa pagpaminaw sa pulong ngadto sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Kanindot sa hagit, no?
Sama sa pagbalantay sa karnero, kita gihagit sa pagbalhin gikan sa kahadlok ngadto sa pagtuo, ug dayon gikan sa pagpaminaw sa pulong ngadto sa pagpaambit ni ining maayong balita alang sa uban. Doon na ginaingon sa Biblia, Matthew 11:28. Unsay gingon diya sa pulong sa Ginoo sa Matthew 11:28. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. If you wanted to rest from troubled world, from troubled life, whatever problems you are facing right now, Jesus is saying to you this afternoon, come unto me, tanan ng kapuyan, kay papahulayon ko kamo. Si Kristo lang ang tubag sa ato ng mga pagkinahanglan. If you wanted to rest, you come to Christ, the source of everything. He is the answer. He is our Lord and our Savior, and He is our coming King. Hallelujah. Ano ang mensahe? Kamu na ay bahala. Manaman mo na kadungog, kamu na ay magdesisyon. Ang imong desisyon karon, mao ang imong kinabuhi ugma. Whatever decisions you made today, that will be your life tomorrow. If you wanted to have Christ in your heart, you will live a life that is victorious. Don't miss the message. Ang atong theme sa atong mensahe, maayong balita alang sa mga taong ikabuyan. Kung magpasan kagbug at kalulan, kung sa Rizal kapuyan makaliban, ingon sa pulong sa Ginoo sa 1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Doon ay katawanan ng istorya. Nagsakay siya kabayo. Apan ang iyang tunga sa nga bugas, wala man niya gibutang sa bukubukos kabayo. Iya ang ihapon gilugdog. Nagsakay ko galugdog o tunga sako. Ang pangutana, nakapahulay ba siya? Wala. Ang awag ni Kristo karong hapon, doon kang Kristo, ihatag kaniya ang imong lulan, ang nakapahulay ka. O nang diyan, Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen? Okay. Siguro din ako mag-awag, mawagin mo diri sa stage by celebration ng karon. Pero ang Ginoo na ibalo sa inyong heart. Whatever need you have now, bring it to Him. Tell Him about your need. He is here. He is your Lord and your Savior. Shall we all rise? Samtang nag-aawit ang atong music team, kamu na'y bahala kung sa inyong gusto i-ampong ang kanilang hapon. Base sa mensahe na atong nalunod. For
sa mga magbalantay sa karnero. Di nagpuyo sila taliwala sa kahadlok. Taliwala sa problema. Taliwala sa mga kabulanan. Tungod sa ilang kahimtang na nalayo sa community, iisip sila na wala'y bili ng mga tao. Wala'y mga pulos ng mga tao. Apan salamat kay mo nakita ang ilang kahimtang. Huwag imong ipadala ang imong mensahe na puno sa kugma. Aron makagawas sila gikan ni anang kahimtang sa kahadlok. Sama ka namo karong hapon, dagan ka namo naa ni anang kahimtang. Dagang mga panahon nga nagkinabuhi kami nga dunay kahadlok kung unsay may tabo sa unahan. Dagang mga panahon nga kami nagaantos sa mga kagulanan tungod sa mga paghinahanglan. Dagang mga panahon nga kami nagkinabuhi sa sala. Apan salamat na pinaagi sa imong mensahe karon nga hapon. Doon na kay pagtagad ka namo. Imong ipadala ang gasa nga mo ang imong bugtong nga aron makagawas kami gikan ni anang makaluluoy nga kahimtang. Pinaagi kang Ginoong Hesus na natao ni adto nga panahon na among gisaulog karon makatagamtam kami kadaugan ibabaw sa daghang mga kalusdanan. Naibalo kami nga ikaw dunay katuyuan na imo kaming gidala karon nga adlaw karon nga hapon dinhi sa church aron madungog namo ang imong mensahe. Mensahe sa paglaom. Mensahe nga ron kami makagawas gikan sa kahimtang adunay mga kagubot, kabulanan ug mga kaluyahon sa kinabuhi. Thank you Lord nga kun among ilod ug dawaton kana nga mensahe. Mensahe sa kagawasan nga mao si Ginoong Hesus. Makaangkon kami o kadaugan sa kinabuhi. Lord, you know everyone here this afternoon. Daghang mga butang na niya ka namo, mga heavy burden, mga lulan na bukat kayo. Apan mo kaming ihagit nga among ibutang ang among lulan niya kanimo. Sama sa imong gisulti, pinaagi kang San Pedro, casting all your care upon him, for he careth for you. And you have also said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. We need rest that only Jesus Christ can provide. Help us, Lord, na human sa akong celebration, magkapamaulit kami. Kay balo kami kung nasa kami mudamot panahon sa akong kalisdanan. Ang tuwag, maulamang kayo si Ginoong Hesus. Tabang yung matapusan, nanining Pasko na tuwing 2025, nadungog namo ang imong hagit alang ka namo. Namuduol yun kami kanimo tupag na sa mensahe na imong gilakod nga ni kanamo. Kaya among pagduol nagkinahanglan kami kay dili yun namo makaya ang among mga pagkinahanglan, ang among mga problema, ang among mga kabulanan. Apan salamat nga imo kaming gisultihan na si Ginoong Hesus makatabang kanamo. Thank you, Lord, for your presence. Bless the message into each one's heart. Yes. Manining panahon sa akong celebration.
amo nang naangkon ang pinaka-best nga gasa. Gasa na imong gihatag na mao ang imong buktong na anak na mao si Ginoong Jesus. Lord, ay balok ka sa patakusa, whatever prayers they have this afternoon, I pray, Lord, na i-grant ang ilang mga desire, that they will continue to worship you and to serve you. Kay dili gyud mawala ang mga butang na among gihimo para kanimo. Tungod kay mao ka na ang imong plano alang sa patakusa. Yes. Panalangini ang imong mga pulong sulod sa among kasing-kasing na among yun i-celebrate ang kadaugan o kagawasan pinaagi lamang kang Ginoong Jesus. Salamat sa imong presensya, pinaagi sa Balangis Espiritu Santo. I-bless kami sa remaining programs karong hapon. Among gitugyan diya kanimo kay kining-tanan among giampo, ipangayo diya lamang sa pangalan sa imong bukid na anak na mao si Ginoong Jesus. Amen. Amen.